Saan ang banyo? Tanong ko, matapos mahiwa ang mga gulay. Dito sa kaliwa, pero baka matagalan ka, ang iba kasing kababaihan dyan naliligo, doon ka na lang sa bahay ni Mang Iloy. Aniya. Pero kung doon ako sa kubo, ay madadaanan ko sila Apollo. Kaya siguro dito na lang sa itinuro ni Lilia. Dito na lang, turo ko sa kaliwang banda. Pwede kitang samahan, agaran akong umiling. Hindi na, sige. 10 hakbang bago makarating sa banyo. Sementado ito. Lumiko ako ng kaunti, at dahan-daang binuksan ang pintuan. Maliit lang ang banyo, ngunit kahit madilim alam kung malinis naman dito. At dahil walang ilaw, ay hindi ko na inabalang isara ang pinto, kaunting siwang ang aking ginawa para makapasok ang liwanag. Nang matapos ay naghugas ako ng kamay, kumuha ako ng isang tabo, at ibinuhos sa inodoro, ngunit agad akong napalingon nang marinig ang tunog ng pintuan, at ganon na lang ang aking gulat nang tumambad si Apollo, anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong. Ngunit agad ako nitong kinabig sa bewang, at hinaplos ang aking pisngi. I miss you. Natawa naman ako sa kanyang sinabi. Anong miss ka dyan? Magkasama tayo tapos miss mo ako. Lumabas ka na, baka may makakita pa sa atin. Namiss kong halikan ang labi mo. Agad ako nitong sinunggaban ng halik. Hindi na ako nagpakipot pa ay tumugon rin ako. Rinig na rinig sa maliit na banyo ang tunog ng aming paghalikan. Sabik na sabik ito, na halos hindi ko na masabayan ang kanyang ginagawa. Nakaramdam na akong mauubusan na ng hininga, kaya agad ko itong tinulak. Baka may makakita sa atin. Nahihiya kong wika. Kung hindi tayo mag-iingay, walang makakarinig. Gwapo nitong ngisi, lumuhad sa aking harapan at pumasok sa aking dress. Agad kong kinagat ang aking labi, para matigil sa pag-ingay. Ipinangtakip ko sa aking bibig ang aking mga kamay, dahil hindi ko na talaga mapigilan ang mga ingay na lumalabas sa aking bibig. Apollo, binabaliw mo ako. Matindi akong napahawak sa pader, dahil sa panginginig ng aking tuhod. Ilang sandali ay lumabas na si Apollo kung saan man ito sumiksik. Agad ako nitong kinabig dahil na rin sa aking panghihina. You okay? Nakangisi nitong tanong. Masama ko lang itong tinignan. Take off your clothes, love. Apollo, saway ko sa kanya. Hindi ako papayag na hindi makapasok sa trabaho. Seryoso nitong saad. Talaga Apollo, dito mo talaga gustong gawin ito. Pwede naman sa mansyon. Napapikit ako sa huling naisip. Pero agad ring napadilat nang muli itong nagsiksik. Dama kong hinuhubad nito ang aking suot. Apollo, mahina kong saway. Nagulat ako nang makitang kagat-kagat na nito ang aking suot habang nakangiti. Loko ka Apollo, akin na yan. Nope, at isinapit niya sa kanyang leeg, ang itim kong suot. Parang gusto nang sumabog sa pagkapula ang aking mukha. Patuloy lang itong nakatitig sa akin, habang naghuhubad ng pang-ibabang kasuotan. Sa totoo lang ay hindi ito nagmumukhang katawa-tawa sa pagsabit ng aking suot sa kanyang leeg, mas nagmukha pa lalo itong hot sa lagay na yan. Hinawakan nito ang aking magkabilang panga, at naglapat ang aming mga labi. Napakasarap sa pakiramdam ang kanyang labi, ang malikot nitong espada na nakakapagpakiliti sa aking bibig. Mas lalo nitong pinalalim ang aming mga halikan. Binuhat ako nito na hindi ko na inintindi pa, dahil sa nakalulunod na halik na ibinibigay ng lalaking ito. Hingal kaming naghiwalay. Love, tumango ako rito. Sabay kaming napabulong ng magtrabaho na ito sa akin. Magkatitigan kami habang ginagawa niya yun, at gustong-gusto ko iyon. Mas lalong nag-iiba ang aking katawan, tuwing pagmamasdan ko ito. Apollo. Wika ko nang alisin ako nito sa pagkakasandal ko sa pader, kaya mas lalong humigpit ang kapit ko sa kanya. Ang kanyang dalawang kamay ay nakapwesto sa aking magkabilang pisngi ng aking likuran. Ito mismo ang nagsasayaw sa aking katawan habang busy ito sa tinatrabaho. Ibinaba ako nitong muli at isinandig sa pader, ngunit ang ikinabigla ko ay nang itaas nito ang aking paa, at ipatong sa kanyang balikat. Hindi ko na kinaya, muntik na akong mapaupo sa semento, mabuti na lang ay agad ako nitong nalalayan. Ayos ka lang ba? Tanong niya, at binuhat ako. Seriously Apollo, muntik na akong bumagsak, tapos tatanungin mo ako, kung maayos ba ako? Irap ko, mahina itong tumawa. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-ikot ng mata mo sa akin, ay baka matuluyan ka ng hindi makalakad pa Clara.
Ngisi nito. Ewan ko sa'yo. Pinigilan ko itong irapan, at baka tutuhanin pa nito ang kanyang sinabi. Akin na ang ano ko. Inilahad ko ang aking palad. In one condition, kailangan mo na rin akong tawaging love, okay? Tsaka na, kapag sinagot na kita. Nakasimangot kung saad. Sobra-sobra ka na nga pati iyon ay hihilingin mo. Palihim kong pagirap sa kanya. What sobra-sobra? Kunot noo nito. Itong ginagawa natin. Samantalang nanliligaw ka pa lang. Nakanguso kung saad. Ganito ako manligaw Gusto kong napapasaya kita. Aba, ang loko na ta. Oo nga sobrang saya ko. Sarkastikong wika. Kaya nga ang ingay mo love. Nanlalaking mata ko itong tinignan. Hinawakan ko ang kanyang buhok at sinabunutan. Ang kapal mo, ikaw rin kaya. Sabi ko, pero patuloy pa rin ito sa pagtawa. Masaya ka no. Nakascore ba naman Ani ng aking isipan. Hinawakan ni Apollo ang kamay ko, at akmang lalabas nang pumiglas ako. Apollo, hindi tayo pwedeng sabay na lumabas, may makakakita sa atin. Ani ko, ngunit ngumiti lamang ito. Paulit-ulit kong tinignan ang aking dress kung maayos ba, ilang sandali ay nakalabas na kami ng banyo. Nakahinga ako ng maluwag, nang makitang abala ang lahat sa kani-kanilang mga ginagawa, maliban lang sa mga batang naglalaro. Ay sir, sambit ni Trina. Babalik na ako roon, ayos ka lang dito. Tanong ni Apollo, akma akong magsasalita nang mapangunahan ako ni Lilian. Nako oo naman po, magiging maayos siya rito, sa katunayan ay close na po kami ni Clara. Miss, call her Miss Clara, understood. Agad ko itong tinignan ng masama. What? Kunot noo niyang tanong. Inirapan ko ito at bumaling kay Lilian. Huwag kang makinig sa kanya, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Ngiti kong saad, nakita ko kung paano malito ito, kung sino ang susundin niya sa amin ni Apollo. Sir, fine, buntong hininga nitong wika, at humalik sa aking noo, tsaka naglakad paalis. Ano pa ang pwede kong maitulong? Masaya kong saad. Maupo ka na lang dyan miss. Lilian please tawagin mo akong Clara. Ngumiti naman ito. Masaya kaming nagkikwentuhan, tungkol sa mga naging nobyo ni na Lilian at Trina. Halos magkakalapit lang ang aming mga edad. Si Trina ay 22 at si Lilian ay 23. Napansin ko ang kanina pang pagtingin ni Trina sa aking leeg. Bakit? Tanong ko. Nagkatinginan ng dalawa at mahinang tumawa, tawang animoy kinikilig. Bakit kayo tumatawa? Tanong kong muli. Meron kang marka sa leeg mo. Nakangiting sinabi ni Trina. Nanlaki ang aking mata, at agarang tinakpan ng dalawang kamay ang aking leeg. Sus, hindi mo kailangan mahiya sa amin Clara, dahil may karanasan na rin kami sa makamundong gawain. Saad ni Lilian. Pero nakakahiya, mahina kong wika. Narinig ko naman ang kanilang pagtawa na aking ikinainis. Bakit ba nila ako tinatawanan? Masarap no, maharot na sambit ni Trina. Hoy! Tumigil ka nga, saway naman ni Lilian. Tigilan mo nga ako, kahapon lang rinig na rinig ko ang ingay nyo ni Junior. Tumatawa nitong saad, agad na namula ang buong mukha ni Lilian. Ikaw rin, nakita ko kayo noong nakaraan sa kagubatan ni Omeng. Hindi ko mapigil ang matawa ng si Trina naman ngayon ang mangga mates sa pula ang kanyang mukha. Tinatawanan tayo ni Clara, sana pala sumilip tayo sa banyo, nang makita natin ang napakagandang milagrong nagaganap. Napanguso ako sa sinabi ni Trina. Baka pwede mo namang sabihin sa amin, kung gaano kagaling si Sir Apollo. Mahinang saad ni Trina, na parang may bulate ito sa puwet kong kiligin. Oo nga, kahit ang gusto talaga naming tanungin, pero alam naming hindi mo yun sasagutin, kaya iyan na lang ang aming tanong. Napakamot ako sa sinabi ni Lilian. Bakit kailangan pa nilang malaman? Ano na Clara, matatapos na itong niluluto natin. Si Apollo, halimaw siya sa kama, ay hindi lang pala sa kama pati na rin sa. Paano ako naging halimaw? Halos manlamig ang aking buong katawan, nang marinig ang boses na iyon sa aking tenga. Napakagatlabi ako at tinignan sila Lilian at Trina, na ngayon ay tahimik. Tapos na ba kayo sa inyong ginagawa? Baling nito kila Lilian. Opo sir, ilalagay na po namin ang mga ito ron. Maliit na ngumiti sa akin sina Trina at Lilian tsaka umalis, dala ang malaking kaldero.
Kainas matapos nila akong tanungin ay iiwan nila ako. Nagulat ako nang halikan nito ang aking balikat. So, bakit ako naging halimaw? Nakangisi niyang tanong. Nagugutom na ako. Palusot ko. Dumilim ang kanyang mukha, at hinawakan ang aking kamay. I'm sorry, alam kong nagutom ka. Dahil sa pagod na ginawa natin kanina. Lalo nanlaki ang aking mata, mabuti na lang pala ay nakaalis na sila Trina at Lillian, at hindi nila narinig ang sinabi ng lalaking ito. Let's go, akbay nito sa akin. Sir, Miss Clara, maupo na ho kayo. Nakangiti akong tumungo kay Mang Iloy. Namamangha kong tinignan ang mahabang mesa, kung saan nakalagay ang masasarap na pagkain, katulad ng mga iba't ibang seafood, mayroon din itlog na maalat, kanin, malalaking isda, at mga prutas. Ramdam ko ang pagkulo ng aking sikmura. Maupo ka na. Agaw pansin ni Apollo. Kaharap ko sina Trina at Lillian na ngayon ay may malaking ngiting nakatingin sa akin. Nakakatuwang makasabay ang mga ganitong tao, ang saya-saya nila. Napalingon ako kay Apollo nang marinig ang matunog nitong paghigop at sipsip. Kumakain ito ng tahong. Napalunok ako at agad na ibinaling sa aking kinakain ang aking paningin, ngunit sadyang nakakadistract ang kanyang ingay. Ang mga tao sa paligid namin, ay walang pakialam sa kaingayan na ginagawa ni Apollo. Bulong nitong nagmumura. Mahina akong tumikim. Pwede ba, huwag kang nagmumura sa harapan ng pagkain? What? Kinosenti nitong tanong. Wala, ang ingay mong kumain. Ani ko. Ang sarap kasi ng tahong nata. Bulong nito. Tigil-tigilan mo nga ako. Tumawa lang ito at nagpatuloy sa kanyang pagkain, ngunit sadyang pilyo ang lalaking ito. Dahil inilabas niya ang dila at pinasadahan ang tahong na kanyang kinakain, habang nakatingin sa akin. Namula ang aking buong mukha. Nilingon ko sina Trina at Lillian, abala sila sa paghimay ng alimasag. Ngumisi ako at kinuha ang hipon. Matapos kong matanggal ang balat, at isinubo ko iyon at sinipsip ng matunog. Natigil ako nang maramdaman ang kanyang hawak sa aking binti. Stop that, Clara. Madiin nitong saway. Ngunit natutuwa ako sa kanyang reaksyon, kaya inilabas ko rin ang aking dila, para dilaan ang hipon habang nakatingin sa kanya. Nang makita kong mas lalong dumilim ang kanyang mukha, ay kinagat ko ang hipon at nagpatuloy sa pagkain. Pigil ang aking pagtawa. Nakita ko namang nagtatakang nakatingin sa akin ang dalawa. Maraming salamat sa pagdalaw rito Sir Apollo. Ani Manong Iloy. Nilingon ko sina Trina at Lillian, nakangiti akong lumapit sa kanila. Masaya akong nakilala ko kayo. At niyakap ko si Lillian, dama ko ang kanyang pagkabigla, sumunod ay si Trina. Column, ani ko. Masaya rin kaming nakilala ka namin Clara, naranasan naming magkaroon ng kaibigang mayaman. Tumatawang saad ni Lillian. Mayaman. Hindi ako mayaman. Sus, sa itsura mo pa lang, maputi, makinis, sobrang ganda mo rin. Ani Trina, napailing na lamang ako. Sana, makabalik ka dito ulit, tumungo ako. Oo naman, sasabihin ko kay Apollo. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Hindi sila katulad ni Lina at Iggy na nakakaangat sa buhay, pero hindi yun hadlang para hindi ko sila ituring na kaibigan.